Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Binigyang diin sa ating ebanghelyo ang ikalawang bahagi, yung pagmamahal sa kapwa. Kaya nga sinabi nung lalaki, Panginoon, ano po ang gagawin ko para po ako makasunod sa inyo? Sinalaysay lamang ni Jesus ang 10 utos. Pero ano sabi nung lalaki, Panginoon, alam ko na yan. Pero the question is nasa buhay ba nung lalaki o nasa buhay ba natin ang utos? Yes. Pero sa lungat tayo mismo ang humihiwalay, tayo mismo ang sumisira ng relasyon natin sa Diyos kasi ipinipilit natin at ginigiit natin ang material na yaman ng ating gusto sa ating buhay. Pero sabi ni Jesus, isabuhay mo. Kasi kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, handa kang ialay ang iyong sarili, kailanman hindi kanya pababayaan. Dahil mas higit pa ang yaman ng pagsunod sa Diyos kaysa sa yaman na ibinibigay ng mundo sa iyo. Kaya nga mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang 10 utos o ang ikalawang bahagi na binibigay sa atin ng Diyos, hindi lang yan sana minimemorya, kundi nasa buhay. Bakit? Diyan pa lang ay yan ang iyong kayamanan. Yan pa lang, yan ang iyong kayamanan patungo sa langit. Tanggalin mo ang isa dyan, maituturing kang mahirap sa mata ng Diyos. Hindi yan material na yaman ang maghahatid sa iyo sa langit, kundi ang bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos ay ang mahalin ang iyong kapwa. Kaya nga mga kapatid, ito yung isang hamon sa ating buhay sa araw na ito. Hindi sapat na kabisado mo, hindi sapat na alam mo ang utos ng Diyos. Tandaan mo, ang utos ng Diyos ay ang tunay na yaman na maghahatid sa iyo sa langit. Amen.